Yan, mapagpalang araw na naman po uli. Welcome to my channel na naman. Yan mga kapatid. Magpatuloy tayo sa ating tatalakayin. Yan, kung saan ang una nating tilakayin ay yung Ebenezer na nakaukit sa medalyon na ito. Ayan guys, yung Ebenezer. Yan sa gilid na medalyon na yan. Ayan, tapos ang Ken na naman, na kung saan ang ibig sabihin ng Ebenezer ay agarang pagtulong ng Diyos. Yan po ang marker or serving tanda na lagi tayong tutulungan ng Diyos. Ang Ebenezer ay laging papaanan sa lahat ng mga pinili ng Diyos, sa lahat ng mga tumatawag sa Diyos, kaya upang hihingi ng tulong. Yan guys, ang Ebenezer na yan. At ang Ken naman ay nagsisimbolo ng kaakit-akit, kagandahan. Hindi na ako ano na. Duduan na siya po kayo ay ikapalit. Ibig sabihin ay may panghalina rin siya. At saka nagsisimbolo rin sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pabor ng Diyos, ang Ken. So ngayon naman yung barukli na naman tayo guys. Ayan. Yung barukli. Ayan, may nakasulat dyan ng barukli. Ayan, barukli yan. Ngunit bago tayo magpapatuloy, natatalakayin yan. Nais ko pong sabihin kasi maraming nagtatanong din po sa YouTube channel ko na kung ano ba daw ang ibig sabihin, ano ba daw ang ginamit kong kahoy na inukitan kong kahoy na ito, ano ginawa kong medalyon na ito. Para sa kaalaman ng lahat po, ito po ay dignom na sinukuan. Yan mga kapatid, dignom na sinukuan po to. Ayan po, nasabi ko na ito po ay dignom na sinukuan. Ang kwento kasi nito guys, kaya ako nasabing dignom ito na sinukuan. Kasabay, isa lang kasing kahoy ng panggilit ko at saka ito. Noong nagsimula ako ng kumbate, na naginip ako, napunta daw ako ng sapa, kuha daw ako ng panggilit. Noong araw na yon, nanghahanap nga ako ng panggilit. Tapos nararamdaman kong kahoy na ito sa gilid ng sapa. Tapos lakas pa ng ulan nun, tapos kumukulog at kumikidlat. Kasama ko dalawang anak ko na lalaki. Yung guys, naghanap nga ako ng panggilit kasi nakita ko sa panaginip ko na maghanap talaga ako ng panggilit. Kaya ito yun, ito. At saka ito, isang kahoy lang nun po yan sila. Nung tinaga ko ito, nakita ko na may cross sa gitna. Kaya sinabi ko, uy, dignom pala to. Nung naglalakad kami, nakuha ko ng kahoy na ito, pang gawing panggilit. Nung una, dalawa kasi ito, pang nakuha ko noon. At saka yung tungkod ko na sinukuan, pero may binigyan ako. Taga Batangas. Yun, ginamit niya na ngayon. Pinadala ko kasi yung tungkod na yun sa kanya, sa Batangas na. Yung guys, sa lakas ng ulan, may nakita kaming may barong-barong sa gilid ng sapa. Kaya nagpasilong muna kami. May matanda doon. Sabi niya sa akin, may sigarilyo ka? Sabi ko naman ganun, meron tay. Bigyan ko ng isa. Sabi niya sa akin, alam mo ba, para saan yung dala mong kahoy? Gamitin ko to tay, para sa panggamot ko. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, alam mo ba, kung para saan yan? Okay, balik tayo mga kapatid. Inulit ko, sabi niya na sa akin, alam mo ba kung saan yung kinuha mo? Para saan? Naku, bakit tay? Ano bang meron sa kahoy na to? Sabi niya, yung kinuha mo, ay ang gamit talaga niyan. Tapos may kinuha siya sa tagiliran niya, na ganitong kahoy rin. Meron ako niyan. Saan mo yung ginagamit tay? Hindi mo ba alam na kapag ikaw mo pupunta ng kakahuyan? Bakit tay? Ang lahat ng mababangis na hayop dito hindi makagalaw sa'yo. Hindi makabukaka yung mga bunganga nila. Kahit mapakan mo pa yung mga ahas sa kahoy na yan. Pero sabi niya ganun. Pero mismo siya hindi niya pa rin alam na may cross ito sa gitna. Sabi ko, ganun ba tay? Meaning pampasuko ito ng mga masama, ng mga mabangis na hayop. So, maraming magagawa yan na anak kasi
Kahit naman masamang espiritu, pag dala-dala mo yan, pag may tangang ganyan, eh, matatakot sa'yo, papunta ka ng mga kakahuyan, yung mga elemento, yung mga engkanto. Kasi nakita ko yung sa kanya, binalutan niya ng itim na tela. Sabi ko ganun, kaya nga tayo, nagtaka rin ako na may cross. So may cross pala yan? Oo, kung may cross, ito yung may cross nga. Oh. Yan ang cross niya. Oh. Sabi niya ganun, bay, oo nga, may cross. Oo, may cross yan tayo. Kaya digno ang kawin nito. Kaya mula noon, sinabi ko sa sarili ko, na ito palang kawin na ito ay digno na sinukuan. At nung time na yon gumawa rin ako na kasi, nagsimula kasi ako na kumbati ipit ang gamit ko. Gumawa rin ako ng ganito kalaki. Halos ganito kalaki yun. Na may napansin din ako kasi pag nilapat ko sa pasinti ko, iinit talaga ang kawin nito. Guys, sa mga pasinting ginambala na, naiinit talaga to, mga kapatid, sa may mga ginambala pag nilagay mo ito sa noo nila. Yan. Kasi dito yung sa akin. Ito, hanggang ngayon, gamit ko pa rin, nasa tungkod ko kasi yung pang-ipit ko. Ayan guys. Ayan siya. Kita nyo ba? Ayan siya. Ayan siya. Nasa tungkod ko kasi yan. Yan. Yan ang nilalapat ko sa ulo sa noo ng mga may ginambala. Pag iinit yan, pero isang kawin din sila. Pag iinit yan, meaning may gambala ang pasyente. Yun mga kapatid. Kaya ito, dignom sinukuan po ito. Ayan guys, patuloy tayo. So, talakayin natin ang barukle. Yan, barukle. Ang meaning sa barukle, yan, pasa ko. Yan, nang ibig sabihin po ay pagpalain mo po ako. O pagpalain mo ako. Meaning, humihingi ka ng pagpapala sa ating mahal na Diyos. Barukli. Yan, kaya, ifata, pagbuksan mo ako ng awa, ng biyaya, ng pangalina sa lahat ng taong masasama. O kahit anong klase ng tao, o kahit anong klase ng espiritu yon. At ang Adonai, pagbuksan mo ako ng biyaya, ng awa, ng pabor. Kasi kanyan, Panginoon ko, pagpalain mo ako. Yan ang ibig sabihin yan ng Ifata Ken Adonai Barukli. Kaya hanggang sa muli na naman, tatalakayan na naman natin ang ibang nakaukit sa medalyon na ito. Hindi ko pa kasi yan nalagyan ng ibinisar, lagyan ko pa yan mamaya. So once again guys, salamat at shoutout sa inyong lahat. Sunod ko na lang, next video ko na lang kayo shoutout.